Type ito na lang. Okay, so buksan po natin muli ang ating po mga Bible sa Book of Revelations, chapter 20. Basahin po natin muli ang verses 1 to 15. Revelation chapter 20, verses 1 to 15. Personal message na lang po sa akin. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 15. Nakita na po ba isang malakas at masaya? Amen? Verse 1, sabi po ng salita ng Panginoon sa Bible, "And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand." To kayo po. "And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled, and after that he must be loosed a little season." Verse 4. "But the rest of the dead live not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection." Verse 6. "And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison." Verse 8. "And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints above, and the beloved city, and fire came down from God out of heaven, and devoured them." Verse 10. "And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them." Verse 12. "And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. "And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works." Verse 14. And then the dead were cast into the lake of fire. This is the second death. Verse 15 altogether, ready, read. "And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, tumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, muli kami po ay sama-samang lumalapit sa inyo pong mapagpiyayang trono. Nagpapakumbaba po kami, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo, sa hindi po namin minsan pagsunod sa iyong mga utos. Patawarin mo po kami, Banal Espiritu, patawad. Salamat po, Ama. Ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Salamat na kami po ay patuloy mo pa rin pinagpapala sa kabila ng aming po mga pagkukulang. Salamat na patuloy mo po kaming iniingatan sa bawat sandali ng aming pong buhay. Saan man kami magpunta, anumang oras, nandun po ang inyong pong pag-iingat sa amin, at patuloy mo po kaming binibigyan ng kalakasan, kalusugan. Salamat po sa mga biyaya na tunay na hindi na po namin mabilang pa. Tunay na ikaw po ang aming Diyos na tapat. Mula noon, ngayon at bukas, hindi ka nagbabago. Nananatili ang iyong pagmamahal sa amin. Nawa po, Panginoon, patuloy ka namin paglingkuran na may katapatan, buong puso, at dalangin ko po na patuloy mo po kaming gamitin para sa inyong pong kalulhatian. At sa umagang ito, aming pong muling dinadalangin, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel, at dalangin ko po, Panginoon, na patuloy po kayong magligtas sa bayang ito at sa lahat ng dako ng mundo, sa
sapagkat nais mo po na ang bawat tao ay maligtas, hindi mo po nais na ang bawat tao ay mapahamak, at dalangin ko po na ang buhay po namin ito maging kagamit po sa pag-aakay ng kaluluwa. Salamat po, Ama, sa mga kapatiran na patuloy na nagtatapat sa iyo at patuloy na nagpapagamit, naglilingkod po sa inyo. Kayo po, Ama, sa magpalit ng pagpapala sa kanila. Pagpalain mo po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang mga trabaho, ang kanilang pag-aaral at mga mahal sa buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po po. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. So, nung tayo po ay binigyan ng Diyos ng Innova, ay ito po yung aking ipinarada muna doon kina Brother Luis. At alam niyo po, talagang pinindot ko pa yung remote ng Innova para ilak, Pero nung makita ko kinabukasan, ang bintana pala ay bukas. Talaga nga naman, So, nakalak pa talaga yun, pinindot pa yung remote. Pero bukas pala, nakababa pala ang bintana. And then kahapon po, nung kami po ay nagmerienda ni Brother Rocky, pagkatapos namin na magsulubini, nagmerienda kami ng turon. Napakasarap ng turon. Ay nakalimutan ko rin pong magbayad. Sabi ni Brother Rocky, Pastor, magbayad ka na ba? Tumango lang ako. Pero hindi ko naintindihan yung sinabi niya. Pero pamaya-maya, nagkaroon ako ng signal. Bumalik ang aking uliran. Naku, hindi pa pala akong bayad. Sabi ko doon sa tendera, ate, sa susunod na, huwag niyong sasarapan ng inyong turot. Nakakalimutan ko magbayad. Okay, so alam na, tumatanda na. Okay, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. So verse 15, dito po natin kukunin ang title ng mensahe ng Panginoon. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So sa Tagalog, at kung ang sino man ay hindi masumpungan na sumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ipinulit sa dagat-dagatang apoy. So mga kapatid, mga minamahal, the book of life, ang aklat ng buhay. Ito po ang title ng mensahe ngayong pong umaga. At dito pa lamang po sa talatang ito ay napakalinaw na sinasabi ng mga talatang ito that not all souls are going to heaven. Hindi lahat ng kaluluwa ay pupunta sa langit. At malinaw na sinabi po dito, kapag hindi nasumpungan ang ating pangalan, ang inyong pangalan, ang pangalan ng sinumang tao, pangalan ng sinumang sikat na artista, pangalan ng sinumang sikat na politician, pangalan ng sinumang sikat na doktor, ay kung hindi masumpungan sa aklat ng buhay, ay malinaw na sinasabi po dito, ay ibubulig sa dagat-dagatang apoy. So mga kapatid, mga minamahal, ito ang katotohanan. At talagang katotohanan po, ang sabi nga po dito sa verse 8, tingnan niyo po ang inyong pong Bible sa verse 8, at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tunay na ang impyerno ay naglalaman ng mga kaluluwang hindi na mabilang pa. So yun po ang sinasabi po ng mga talata dito, the number of whom is as the sand of the sea. Sino ba sa atin ang kayang magbilang ng mga butil ng buhangin doon sa tabi ng karagatan? Wala, di ba? So ganun po karami ang mga kaluluwang napunta doon sa impyerno. Mga kaluluwang mapupunta doon sa impyerno. Ganun po karami. Kaya mga kapatid, kung natatandaan ninyo last time, talagang hell is contained of a number people. So yun po talaga, na talagang ang impyerno ay napakalaki, kaya hindi natin pwedeng sabihin na titigil na ako sa pag-aakay ng kaluluwa sapagkat puno na naman ang puno na yung impyerno. Hindi natin pwedeng sabihin yan. So mga kapatid, mga minamahal, Book of Life. At talagang ito po ay mayroon pong Book of Life sapagkat sabi nga po dito sa verse 15, and whosoever was not found written. So meaning mga kapatid, mga minamahal, the Book of Life, it is the list of names of the saved people. Ito po ay listahan ng mga pangalan ng mga ligtas na tao. So yun po ang nakasulat po doon sa Book of Life. Hindi lahat ng tao ay nakalista sa aklat ng buhay. Hindi lahat ng pangalan ng tao
So, ang nandoon lamang po sa aklat ng buhay ay mga ligtas na tao, mga taong tumanggap kay Kristo na nampalataya sa ating Panginoon Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. At ang sabi nga po mga kapatid ng Philippians chapter 4 verse 3 and 4, tingnan po natin sa Philippians chapter 4 verse 3 and 4. Ano po sabi po ng Bible? Sabi po sa verse 3, "And I entreat thee also through your fellow, help those women which labor with me in the gospel, with Clement also and with other my fellow laborers whose names are in the book of life." So mga kapatid, ang aklat ng buhay ay listahan ng mga pangalan ng mga taong ligtas. So ang nandun lamang po sa aklat ng buhay, yung nakarehistro po doon sa aklat ng buhay ay pangalan ng mga taong tumanggap kay Kristo, pangalan ng mga taong sumampalataya sa Panginoong Jesus. So hindi po sinabi dito ni Pablo na lahat ng tao ay nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. So sinabi lamang po dito ni Pablo, whose names are in the book of life. So talagang nabibilang yung mga talaga tumanggap kay Kristo noong panahong iyon. So mga kapatid, mga minamahal, it is the list of names of the saved people. At sabi pa po ng verse 4, "Rejoice in the Lord always." And again, I say rejoice. Na talaga sinabi ni Pablo sa salita ng Diyos na kayo po'y magalak sapagkat ang inyong pangalan, ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. At ang sabi po ng Panginoon Jesus sa Luke chapter 10 verse 20. Luke chapter 10 verse 20. So sinabi po ng Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad na huwag kayong magalak dahil ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo. Sabi po ng Panginoon Jesus, "Notwithstanding in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven." So magalak po tayo dahil ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, nakasulat sa langit. Kaya mga kapatid, sana walang mga Kristiyanong mahabang puso. Sana walang mga Kristiyanong laging nakasimangot. Sana walang mga Kristiyanong nagsasalubong ang kilay. Sana walang mga Kristiyanong na nagpapalipad ng mga plato. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, magalak po tayo. Kahit may problema, kahit may bagyo, kahit may mga pagsubok, dapat ang Kristiyano ay masaya, nagagalak na makinig ng salita ng Diyos. So kung ikaw ay tunay na ligtas, kung ikaw ay tunay na ligtas, makikita sa tunay na ligtas, there is changes. So mga kapatid, mga minamahal, meron talagang pagbabago. So isa nga sa pagbabago na kapag meron ng pagsubok sa buhay mo, nagagawa mo pa rin humarap sa mga tao ng masaya. So talagang nakangiti ka pa rin sa kanila, hindi yung humaharap ka nga sa tao pero ang muso ay napakahaba ng muso. So mga kapatid, there is changes na talagang anuman ang mga problema darating ay kaya natin itong i-handle. Diba? Kasi minsan sa ibang tao, kapag galit, damay ang katabi, damay ang kapitbahay, damay ang ministry ng Panginoon. So mga kapatid, kung tunay kang tumanggap kay Kristo, tunay kang ligtas, there is changes. Kaya nga po sabi po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, "Therefore if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new." So kung ikaw ay tunay na ligtas, there is commitment. So ang tunay na ligtas na nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay meron talagang commitment sa Panginoon, merong pangako sa Panginoon na talagang tinutupad niya. Kaya ang ministry, mga kapatid, mga minamahal, ang ministry, ang gawain ng Panginoon, ang pagsambat, pagdilingkod sa Diyos, dapat committed tayo po dito. Sapagkat tingnan po natin ang buhay ng mga alagad. Sila po ay may commitment. Noong nagtanong si Pablo, "Lord, what will thou have me to do?" Panginoon, ano ba yung gusto mong gawin ko? So nandoon, nagsimula na si Pablo na magkaroon ng commitment sa Panginoon. Na talagang nais ni Pablo sundin ang kalooban, sundin ang anumang ipag-utos ng Panginoon Jesus hanggang sa kanyang huling hininga. Diba? So hanggang kamatayan, yun ang nais ni Pablo. So makikita natin yung commitment. Ganun din po si John the Beloved na sumulat nito ng Revelation.
Siya ay naghihirap doon sa island of Patmos, pero dahil meron siyang commitment, dahil siya committed sa Panginoon Jesus, committed sa gawain ng Diyos, ay talagang isinulat pa rin niya itong Book of Revelation. Hindi siya nagreklamong, Panginoon, wala na ako ditong papel, wala na ako ditong ballpen, wala na akong lakas, wala akong pagkain, wala akong mainom. So hindi siya nagreklamo ng ganon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang tunay na ligtas na nakasulat sa aklat ng buhay ang pangalan, there is changes, there is commitment, and there is Christ-centered life. Dapat makita sa atin ngayon na ang sentro ng ating buhay ay si Kristo. Na kaya tayo nandito sa bahay-sambahan, si Kristo ang ating sinasamba. Si Kristo ang ating pinaglilingkuran. Siya yung ating itinataas dito. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, kahapon napanood ko sa isang testimony ng isang missionary doon sa India. Pinagsabihan siya ng kanyang kamag-anak, bakit ka pupunta ng India? Alam mo ba, delikado din yan, bakit mo ilalagay sa panganib ang buhay mo? Pero kung talagang ikaw ay Christ-centered na Kristiyano, na talagang sentro ng buhay mo ay si Kristo, hindi ka matatakot. At ang sabi nga niya, ng missionary pastor na yon, na talagang kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, ito yung ligtas na lugar para sa iyo. Yun yun. At kahit ikaw ay nasa napakadelikadong lugar, kahit ikaw ay nasa mapanganib na lugar, pero ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, ito ay ligtas na lugar para sa iyo. Kaya nga naman po yung missionary pastor na yon na nagmisyon doon sa India, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Doon niya ipinanganak ang kanyang mga anak at talagang ang Panginoon ay nagbigay ng isang doktor na Christian. At ang kanilang binayaran lamang ay halagang 4,000 pesos sa ating pera. At sinabi po ng missionary pastor na yon na kahit ikaw sa palagay mo ay ligtas ka diyan sa lugar na yan, ligtas ka diyan sa kinaupuan mo, pero kung wala ka naman sa kalooban ng Diyos, yan ang napakamapanganib, delikadong lugar para sa iyo. So yun po yun mga kapatid. Katulad na lamang ng Titanic, di ba? Sabi nung gumawa o yung may-ari ng Titanic na kahit ang Diyos ay hindi kaya itong palubugin, at ibig sabihin na sinasabi ng tao ito, ligtas kayo pag kayo sumakay dito sa Titanic na ito. Pero kung wala nga po sa kalooban ng Diyos, kahit pa yay sabihin ng taong ligtas ka, yan po ang delikadong lugar. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maaring may bagyo, mapanganib para sa iba ang pumunta ng bahay-sambahan, pero ito po ang ligtas na lugar para sa mga Kristiyano, para sa mga mananampalataya. So mga kapatid, the Book of Life, it is the list of names of the saved people. Pangalawa, ano po sabi ng Revelation chapter 20 verse 12? Tingnan niyo po ang inyong Bible sa Revelation chapter 20 verse 12. Sabi po dito sa Revelation 20 verse 12, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open. So binuksan ang aklat, and another book. So binuksan po yung isa pang aklat, at ito nga po, yung isang aklat na ito was open, which is the Book of Life. So yung pangalawang aklat na binuksan po diyan ay yung aklat ng buhay. At makikita po natin dito, which is the Book of Life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. So ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, ang aklat ng buhay na ito, the Book of Life, it is the logbook of the deeds of saved people. Nakasulat po doon sa aklat ng buhay ang ating ginawa. Nakasulat sa aklat ng buhay kung anong ginagawa natin sa bahay-sambahan kapag araw ng linggo. Nakasulat po yan. So malinaw po sinabi po doon sa verse 12 na talaga according to their works. Kaya mga kapatid, mga minamahal, doon sa aklat ng buhay kapag binuksan yan sa atin, halimbawa na lang, sarili ko na lang ang bibili kong halimbawa. Tinawag na ang pangalan ko, Jacinto Landicho. Pangit ano? Pero ayos na, pangalan ko yun eh. So, Jacinto Landicho, binuksan na ang aklat ng buhay. Wow, very good. Wala akong mabasa dito. Ang linis. So, anong ibig sabihin nun?
Ibig sabihin po mga kapatid, mga minamahal, wala akong ginawa. Walang isulat ang Panginoon doon sa aklat ng buhay na aking ginawang paglilingkod para kay Kristo. Walang may sulat ang Panginoon na talagang ako ay naglingkod sa Kanya. So yung ba gusto natin na kapag humarap tayo sa Panginoong Hesus, makikita, bubuksan yung aklat ng buhay, nasasabi sa atin, wow, ang linis naman ito. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, ang aklat ng buhay, nakasulat po diyan ang lahat ng ating mga ginawa kay Kristo. Yung ating ginawang paglilingkod, yung ating ginawang pagsamba, nakasulat po diyan na talagang ipapakita sa atin, oh ito, present ka nitong Sunday na ito. Ay salamat kahit bumabagyo, nakita ng Panginoon, present ka. Nakasulat po yan sa aklat ng buhay. Tingnan pa po natin ang ating Bible. Sa Malakay chapter 3, verse 16. Tingnan nyo po. Malakay chapter 3, verse 16. Ano pa sabi po dito? Sa Malakay chapter 3, verse 16. Then they that fear the Lord, sila na may takot sa Panginoon, sila na gumagalang, sumusunod sa Panginoon, spake often one to another, and the Lord hearkened and heard it. And a book of remembrance, yung kung book of remembrance po diyan, yan po yung aklat ng buhay, was written before him for them that fear the Lord and that thought upon his name, and they shall be mine, saith the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels, and I will spare them, as a man spareth his own son that serveth him. So mga kapatid, mga minamahal, sa aklat ng buhay ay nakasulat kung anong ating ginagawa dito sa lupa. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo, baka mamaya pag harap natin sa Panginoon Jesus kung ano yung basahin sa atin doon na ating mga ginawa. Kaya nga po ano sabi ng 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Diba? Yung po sinabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. At sabi po dito, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. So nakasulat po sa aklat ng buhay ang ating mga pinagkagagawa dito sa lupa. Ligtas ka na, bakit yan pang ginagawa mo? Ligtas ka na, pero walang pagbabago sa buhay mo. Nakasulat po yan. Kaya nga sabi pa sa Hebrews chapter 6 verse 10, diba? For God is not unrighteous to forget. So bakit hindi nilimutin? Kasi nakasulat po sa aklat ng buhay ang ating mga pinaggagawang kalokohan. Diba? Yung mga ginawa nating mga kabalbalan. So nakasulat po yan. Kaya mahiya tayo na gumawa tayo ng kabalbalan. Baka naman pagharap natin sa langit, mas lamang pa yung kabalbalan kaysa doon sa kabutihan sa paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Aray ko. Diba? Yung ba gusto nating makita sa atin ng ating Panginoon Jesus, mas marami pa yung ginawang kabalbalang kalokohan kaysa sa paggawa ng tama. So yan po sinabi niya, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have showed toward His name, and that you have ministered to the saints and do minister. So mga kapatid, the book of life, it is the logbook of the deeds of saved people. Kaya ito po ay hamon sa atin mga kapatid, be diligent, maging masipag tayo sa paglilingkod kay Kristo, maging masipag tayo sa pagbabasa ng Bible. Hindi yung kung ano-ano yung ginagawa natin sa gabi, kung saan na uubos ang ating oras sa gabi. So tatanungin ko na naman kayo, sigurado na naman kakunti mag-i-amen. Diba? So amen, yung mga nagbasa ng Bible kagabi. Merong ilan. O, diba? So maging masipag na tayo. Kasi lahat iyan ay titingnan ng Panginoon. Sapagkat ano ba sabi ng Panginoon Jesus, if you love me, keep my commandments. So mga kapatid, kung talagang tayo po yung tunay na nagmamahal sa Diyos, dapat sipagan natin. So nakakalungkot yung ibang tao, napakasipag nila sa ibang bagay. Yung ibang Kristyano, napakasipag sa ibang bagay. Masipag kay Marites, kay Marisol. Diba? So yun naman mahirap, merong Marisol. Talagang nakikinig sa sulsol. So huwag tayong padadala sa mga sulsol.
Amen po ba? So mga kapatid, be diligent. Tayo po ay maging masipag na sapagkat gusto ng Panginoon marami siyang isusulat doon sa Book of Life. Ayaw ng Panginoon na wala siyang may susulat. Kaya lamang paano magsusulat ang Panginoon, paano siya magre-record doon sa Book of Life kung wala naman tayong ginagawa para sa Kanya. So mga kapatid, be diligent. Kaya sana prayer ko, kung tayo harap sa Panginoon, mas marami yung ating ginawa para sa Kanya. Yun yung mas maraming makakita. Mahirap yung tayo harap sa Panginoon, pero yun nga, ang haba ng ginawang kabalbalan, kalokohan. Di ba? Tapos yung ginawang para sa Panginoon na paglilingkod. Yan naman talaga totoo. Sa napakaraming Kristiyano ngayon, kakaunting oras nila para kay Kristo. So mas marami ang kanilang oras para sa mundong ito. Tapos kapag nasa bahay-sambahan pa, di ba, ang ginagawa ng ibang Kristiyano, nakikinig kaya lahat ng Kristiyano nasa bahay-sambahan. Kaya salamat doon talaga sa ibang mga churches, napakahigpit nila. Sa ibang churches, turn off your cellphone. Di ba? At sa ibang churches, kailangan talaga ang dala ay Bible. Sa ibang churches, sila ay nagsasara ng kanilang pintuan ng gate. Kapag dumating na yung oras, ng ganitong oras, alas 9, sorry, yung late, kahit isang minutong late yan, nakalock na yan, hindi na pwede pumasok. At talaga sa ibang churches, sasabihin ko po sa inyo, doon sila magla-lunch, wala nang uwian, dire-diretso na yung kanilang service maghapon. So ganun po sa ibang churches. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mag-ingat tayo kasi ang ating mga ginagawang ito ay nakasulat sa aklat ng buhay. Nakasulat sa aklat ng buhay kung paano tayo naglingkod kay Kristo, paano natin ginawa yung ating pagsamba, paano tayo sumasamba sa Kanya, paano tayo nag-aakit ng kaluluwa, paano tayo nagbibigay ng ating tithes and offering. Nakasulat po yan. Be a doer of God's Word. So inaasahan sa atin na tayo po ay maging tagatupad ng salita ng Diyos. Kasi yan po lahat talaga ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ikaw ba? Talaga, susulat po talaga yan. Naka-record. Kaya nga sabi sa atin sa James chapter 1 verse 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. So, to be a doer mga kapatid, not just a hearer, hindi tagapakinig lang, not just thinking, hindi yung iniisip mo lang. Kasi ganun ang ginagawa ng ibang Kristiyano. Makikinig, iisipin, pag-uusapan, without action. So doer of the word, not just hearer, not just thinking, not just talking. So maging tagatupad po tayo ng salita ng Diyos sapagkat lahat ng ginagawa natin, recorded ito doon sa logbook. Kaya nga naman, tingnan niyo yung mga teacher. Diba? Ang teacher, may mga logbook, meron silang mga record book. So ang Panginoon po ay meron ding logbook. At yan nga po ang Book of Life. So malinaw naman po sinabi dito sa verse 12, according to their works. So binuksan yung aklat ng buhay at nakita nga doon yung mga pinaggagawa ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya. So ibig sabihin, nakasulat po yan. Be diligent, be doer of God's word, and then be dedicated in doing God's word. Sana't lagi tayong laan sa pagsunod sa salita ng Diyos. Sana'y lagi tayong may oras, sana'y lagi tayong available. Amen po ba? Kaso, marami talagang hindi available. Alam ka na. So, mga kapatid, mga minamahal, maging single na lang kayo na para available. So, maging available po tayo sa gawain ng Panginoon. Kasi talagang malinaw po sinabi dito sa verse 13, according to their works, the book of life, na talagang another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the book. So, written. Diba? Nakasulat. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pag
pagharap natin sa Panginoon Jesus, ano kayong makikita doon sa aklat ng buhay na nakasulat sa ating pangalan, anders doon sa pangalan natin? Di ba? Makikita ba doon na tayo panay ang absent sa gawain ng Panginoon? Naku, anong ginagawa ng mga teacher kapag ang estudyante laging absent? Visitation, ano pa? Ano yung tsura ng kanilang record book? Parang nagiging mapula yata, no? Pinupulahan. So, yun po, yun ang mahirap. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, be diligent, be doer of God's word, be dedicated in doing God's word sapagkat lahat ito ay nakasulat. Kaya nga po, sabi po doon sa, balikan nga natin 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Tingnan nyo po, verse 10. Taas nga mga Bible dyan. Salamat sa mga may Bible. Ano? O, tingnan nyo. Whether it be good or bad. Diba? Kaya sana for good ang makita sa atin kapag pinuksan ang aklat ng buhay. Ang nakakaya kapag marami pa yung bad things na ating ginawa kaysa doon sa mga good things, sa mga mabubuting bagay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito po salita ng Diyos, talagang nakakatuwa ito, nakakaamoy sa salita ng Diyos. Ilang beses na ba itong ginawa ng mensahe? Pero hindi pa rin maubos-ubusan ng mensahe. O, ngayon nyo lang yan nalaman na yung ating mga pinagagawa dito sa lupa ay nakasulat doon. Sige nga, yung mga ngayon lang nakaalam yan. So mga kapatid, mga minamahal, kaya talaga ang Bible, kahit isang salita lang yan, napakaraming mensahe. So pangatlo, the book of life, sabi pa rin po dito sa verse 12 and then 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. And then verse 12, sabi nga po dito, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the book of life, which were written in the books according to their works. So mga kapatid, mga minamahal, last, the book of life, it is the Lord's book of motivations for the believers. Ito po ay aklat ng Panginoon para tayo i-encourage, tayo mga mananampalataya, para tayo udyukan. Udyukan na encourage siya, motivations to rejoice. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus doon sa Luke chapter 10 verse 20 na tayo mas magalak na ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Na ang ating pangalan ay nakasulat doon sa langit. Maggalak tayo. Kahit ikaw ay walang pera, magalak ka. Diba? So yun talagang spiritual Christian. Kaya nga si Job, sabi ko sa inyo, si Job ay isang spiritual Christian. Ano sabi ni Job? The Lord gave and the Lord had taken away. Kaya baliwala sa kanya kay Job kung nawala man sa kanya ang kanyang kabuhayan, ang kanyang kayamanan. Pero ano sabi pa ni Job? Blessed be the name of the Lord. Nandoon na natili siyang tapat sa Diyos at naglingkod sa Diyos. So nandoon makikita natin si Job ay spiritual Christian. Hindi siya after sa mga bagay na ito. So mga kapatid, it is the Lord's book of motivations for the believers, motivations to rejoice, even you are not popular. Kahit hindi ka sikat, dapat ikaw ay nagagalak sapagkat ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kahit hindi ka magaling kumanta, hindi ka magaling sa school, di ba? So dapat ikaw ay nagagalak sapagkat ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, even you are not popular, even you are not pretty. Pero sa totoo lang, lahat naman ng nilikha ng Diyos, sabi nga, mabuti. Hindi pala maganda. Mabuti, maganda. Mabuti, maganda rin yun. Okay? So kahit hindi ka, kasi mahirap naman sabihin natin, ay ang pangit mo. Okay, matakot ka sa Diyos, ang Diyos ang lumikha dyan. Tama ba?
pupulaan mo yan, eh, ang Diyos ang lumikha niyan, eh, di parang pinulaan mo yung nilikha ng Diyos, ang Panginoon. Para pala sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, ang pangit ng ginawa mo. Kaya huwag mong pupulaan ang iyong kapwa. Oh, di ba? Kahit hindi ikaw maganda sa paningin ng ibang tao, dapat masaya ka, magalak ka. Ano sabi ng Genesis 1:31? Tingnan po natin ang Genesis 1:31. Sabi po ng Bible, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Oh, very good pala eh. Tapos sasabihin nyo, pangit na katabi nyo. Diba? So sabi po dito, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. So mga kapatid, mga minamahal, maaaring yan ang tao kasi hindi nila alam na ang Diyos ang lumikha sa tao. So kaya huwag natin sasabihin pangit. So sabi pa ng Psalms 104 verse 24, tingnan po natin Psalms 104 verse 24. Di ba meron tayong awitin ba yun? Kuya Luis, meron pa tayong awitin na you are wonderfully, fearfully made. Ano? Okay, 104 verse 24, ano po sabi ng Bible? Sabi po dito, O Panginoon, pagkasari-sari ng iyong mga gawa, sa kalunungan ay ginawa mo silang lahat, ang lupa ay puno ng iyong kayamanan. O Lord, how manifold are thy works. So talagang maganda at mabuti ang ginawa ng Panginoon. Kaya mga kapatid, magalak ka kung ikaw man ay kulang sa pandinig. Magalak ka kung ikaw man ay kulang ang iyong daliri. Magalak ka kung kulang man ang iyong height. Diba? Magalak ka dahil nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Nakasulat ang iyong pangalan doon sa langit. So even you are not popular, even you are not pretty, even you are not prosperous, dapat ay nagagalak. Kahit walang pera, kahit walang partner, kahit walang boyfriend, walang girlfriend, ay dapat masaya. Ewan po ba? Kahit walang sasakyan, kahit walang mansyon, kahit walang magandang damit, kahit walang magandang sapatos, ay dapat masaya. Kahit ikaw ay nag-aaral lamang sa isang napakababang eskwelahan, di ba? Kahit ikaw nag-aaral lamang sa isang public school, dapat masaya ka. Sapagkat ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kahit mahirap lang kayo ng uupahan, kahit ganyan ang magulang mo, dapat masaya ka. Sapagkat ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. So mga kapatid, it is the Lord's book of motivations for the believers. Motivations to rejoice and motivations to reach the lost. Ito po ay i-encourage sa atin na talagang mag-akay ng kaluluwa. Sapagkat sabi nga dito, ang sino man na hindi nasumpungan ang pangalan sa aklat ng buhay ay ipinunid sa dagat-dagatang apoy. So yan po ang malinaw na sinabi po ng mga talata. Kaya mga kapatid, tayo po'y mag-aakay ng kaluluwa. Kaya huwag natin, ay mga tao ngayon, anong lagi sinasabi ng mga tao? Lahat naman tayo sa langit pupunta. Yan ang sinasabi ng maraming tao. Pero ang sabi po ng Bible, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ipinulig sa dagat-dagatang apoy. So napakaraming kaluluwa ang napupunta sa impyerno. At yun nga po sinabi po dito sa verse 8, and shall go out to deceive the nation. So si Satan, ang Diablo, ay dinaya ang mga bansa, niloko ang mga bansa, which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle. So dinaya sila ng Diablo at tinipon sila ng Diablo para makipaglaban sa tunay na Diyos, sa tunay, buhay at makapangyarihang Diyos. The number of whom is as the sand of the sea. Ang kanilang bilang ay katulad ng mga buhangin sa dagat. So napakarami.
Kaya mga kapatid, ito pong Book of Life, ito po ay encouragement ng Panginoon para tayo po'y mag-akay ng kaluluwa. Kasi talagang napakalaki ng impyerno. Napakalaki, hindi napupuno ang impyerno. Marami ng tao ang namatay at napakarami ng kaluluwa na napunta sa impyerno. So it is motivations to reach the lost. It is motivations to render more for the Lord. Ito po ay nagmo-motivate sa atin. Ito po ay nag-encourage sa atin na tayo po'y gumawa pa ng marami para sa Panginoon. Maglingkod pa tayo. Gumawa pa tayo ng mas marami pa. Kung ano yung para sa Panginoon ay gawin na natin. Sapagkat natutuwa ang Panginoon kung puro mabubuting bagay at puro paglilingkod ang kanyang isusulat doon sa aklat ng buhay. Amen? Kasi tayo po'y individual na haharap sa Kanya. Individual. Kaya ngayon pa lang isipin na natin, pagharap natin sa Panginoon, alin ang mas marami? Evil things or good things na ating ginawa? Alin yung mas maraming makikita? Alin yung maraming isinulat ng Panginoon? Yung ating paglilingkod sa Kanya o paglilingkod sa tao? Kasi nakakalungkot lang talaga sa ating panahon ngayon, madaling natitisod ang Kristiyano at talagang na-offend ang Kristiyano. Madaling masaktan ang Kristiyano kapag nasaktan na, damay ang idinadamay ay ang gawain ng Panginoon. Wala namang ginagawa sa kanyang Panginoon. Pero bakit gawain ng Panginoon ang idinadamay? Diba? Bakit gawain ng Panginoon ang idinadamay? Bakit gawain ng Panginoon ang iniiwan? Baka pagharap natin sa Panginoon, isang page lang. Yung bubuksan ng Panginoon, tapos na. At wala pang makita, wala pang naisulat. Mas maganda, maraming pages. Ibig sabihin, napakarami ng ginawang kabutihan. Mahirap, marami ng pages, pero masasamang bagay yung ginawa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito po ay nag-i-encourage sa ating lahat na tayo po ay talagang patuloy na maglingkod at gumawa pa ng mas marami pa para sa Panginoon. Katulad po sa pagbibigay, sina Brother Orly, sina Brother Elner, nagsawa ba silang magbigay? Hanggang ngayon, nagbibigay sila. Hanggang ngayon, naglilingkod sila. Ilang dekada na sila na nasa ministry. Pastor Melo, ilang dekada na? I think, apat na dekada na si Pastor Melo na nasa ministry. Nakakapag-preach pa. Nag-anniversary yung kina Pastor Ryan Baragon nitong Sabado yata, kahapon. Pero nakapag-preach pa doon si Pastor Melo kahit si Pastor Melo ay stroke. So for almost 45 years, hindi iniwan ang ministry. Nagkasakit, pero nasa ministry pa rin. Na-stroke, pero nasa ministry pa rin. Anumang bagyong dumating sa kanilang buhay, hindi iniwan ang ministry. Kaya, yun ang napakaganda na kapag humarap sila sa Panginoon, ang dami makikita ng Panginoon Jesus na ginawa ng mga tao ito para kay Kristo. Diba? So, 4 na dekada na. Pero sila po ay nasa ministry pa rin. Pero mayroong ilang Kristiyano ngayon, 1 buwan, 2 buwan, nawawala na. 3 buwan, nawawala na. Merong 1 taon, umabot na 1 taon, nawala na. Ang mas maganda pong paglilingkod ay talagang tuloy-tuloy. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana kung tayo pinaharap sa Panginoon at binuksan ang aklat ng buhay, maraming bagay ang makikita at babasahin na tayo talaga naglingkod, gumawa para kay Kristo. Yun po ang aklat ng buhay. It is the list of the names of saved people, and then it is the logbook of the deeds of the saved people, and it is the Lord's book of motivations for believers.
Kaya nga po talagang hindi lilimutin ng Panginoon ang ating mga ginawa. Kasi nakalista, whether it be good or bad. So whether it be good or bad. To God be the glory, tayo po tumayo. Tayo po yung mukha, pumigil, tayo po manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa umagang ito, sa inyong pong pag-iingat sa bawat isa. Salamat na sila po ay kahit maulan, sila po ay tumalo sa pagsamba. Hindi po nila pinabayaan ang pagsamba at paglilingkod po sa iyo. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy mo pong i-bless ang kanilang buhay. At nalalaman mo rin po, Panginoon, na sila po'y lagi ko pong dinadalangin sa iyo. Dalangin ko po, Panginoon, na bawat isa manatili magtapat at manatili na sumusunod sa iyong kalooban. Huwag pabayaan ang pagsamba, huwag pabayaan ang pag-pray, huwag pabayaan ang pagbabasa at pag-aaral ng iyong pagkakasalita, huwag pabayaan ang pagbibigay ng tithes and offering, sapagkat sa lahat ng iyong mga utos, nawa mawawaan ng bawat Kristyano. Hindi kami lugi, hindi kami talo, kung kami po'y patuloy na susunod sa iyong mga utos, sapagkat sa bawat utos mo po, nandoon ang iyong mga pangako. At sinabi mo nga po sa iyong banal na salita, sa Matthew chapter 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kaya mga kapatid, mga minamahal, be wise. Maging matalino po tayo. Patuloy natin sundin ang mga utos ng Diyos. Sapagkat nandoon na talagang ikaw ay patuloy na i-bless pagpapalain ng Panginoon. Salamat po nga sa mensahe ngayong umaga. At pagpalain mo rin po nga ang pangangaral ng iyong banal na salita pamayang hapon. At paggamitin mo po si Brother Luis sa pangangaral ng iyong banal na salita pamayang hapon. At pangunahan mo po siya, pagkalooban mo po ng knowledge at wisdom. Salamat po, ito po ang dalangin sa pangalan po ng ating Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord.